Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin natin is gagawa tayo ng site plan natin using yung Photoshop. So, nag-prepare ako dito ng sample na plan sa AutoCAD, and then later on ipiprint natin or gagawin natin tong PDF. But before that, bago kayo makagawa ng inyong site plan, kailangan muna nating i-prepare yung ating plano, syempre. So, kailangan nating magkaroon ng dalawang layer. Yung isang layer is yung buong lot plan lang. Yung parang sabihin natin yung ground plane niya. Kasama na yung bahay. Ngayon, ang ginawa ko is nilagay ko sa mga ibang layer tong mga puno para mas madali siya later on na i-hide. Okay? So, ang una natin gagawin is i-hide natin itong mga puno para mai-PDF natin yung lot plan. Okay? So, dito, hanapin natin yung trees. Papatayin natin yan. And then, yung bamboos and shrubs, eto. Papatayin natin to. Yan. So, ito lang, yung bare lang, yung makikita natin with yung kalsada. Ngayon, ipiprint natin to using yung DWG to PDF na file. Ngayon, para mas malaki siya, ilagay natin siya sa A1. Sabi natin full bleed na A1. And then, hanapin natin yung window. Okay? Then, click natin dito. And then, dito. So, yan na yan. And then, i-fit to paper natin and center to plot. At tapos, kasi naka-landscape yung drawing natin, i-landscape natin siya. And then, kung gusto nyo, i-preview nyo, pwede rin ninyong makita. Yan. So, ito na yung drawing natin. And then, i-save natin siya. So, maaring magkaiba yung file name ninyo. Pero sa akin, ito yung file name niya. And then, ilalagay ko muna siya sa downloads. Okay? Save natin yan. Then, ngayon naman, close natin yan. Ngayon naman, i-open natin yung ating bamboos and shrubs na yan. Okay? Para makita natin later on pag i-layer natin doon sa Photoshop kung saan natin ilalagay yung mga puno. Okay? Control P. And then, para hindi kayo ulit-ulit, previous plot na lang. And then, preview. And then, eto na yan. And then, i-print na natin siya or i-plot na natin siya. And then, palitan lang natin to ng pangalan. With trees. Trees. Yan. Save natin siya. Then, dito sa AutoCAD, pwede na natin siyang i-close. Yan. So, yes lang natin yan. No, close natin yan. And then, okay, close natin yan. Open natin yung ating Photoshop. Or punta tayo dun sa ating downloads and then open natin tong model natin. Ito yung sinave ko kanina. Open natin yan sa Photoshop. And then hanapin natin, check nyo to ha. Kasi kung minsan, pag black and white lang yung kulay nung i-open nyo dyan, nag-automatic na sa tingin ni Photoshop is grayscale agad siya. So, papalitan natin to ng RGB color or CMYK color. Kung minsan, okay lang din na dalawa. It's either RGB or CMYK color yung gagamitin natin. Pero, palaging RGB yung ginagamit ko kasi mas matingkad yung kulay na lumalabas sa kanya. So, RGB and then, palitan natin siya ng 16-bit. Yan. And then, click OK. So, ito yung ating layer 1. So, para mailagay natin yung layer 2, punin natin siya sa downloads. Then, palitin natin yan. And then, drag and drop lang natin siya. Okay. And then, click OK. So, yan na yung isa. So, ito is, para mawala tong X na yan, click nyo tong arrow na to. Itong tool na yan. Okay. Pero pag click nyo ng tool na yan, nagiging smart object siya. So, para
may mga hindi ka kasi magagawa pag naka smart object siya. So, for now, gawin natin siyang raster layer muna. So, left click nyo yan and then raster layer natin siya. And then, gawa tayo ng new layer dito sa baba na puti. Ay, ba't ko green? New layer. Click nyo tong plus sign na yan. New layer. Tapos, baba natin to. And then, click nyo yung shift F5. Yan, may lalabas dito na fill. Okay. Fill natin siya ng white. Okay, para makita nyo yung lines. Fill ng white. Yan. So, ito yung white na yan. Okay, sabihin natin tong background or BG. Okay, ito yung no trees natin. Okay. Okay, so, umpisahan natin dun sa walang trees. Off natin to. Okay. So, ang unang gagawin natin, okay, para mag-zoom in sa mode kayo, click nyo yung Alt and then scroll in and scroll out. Okay. And then, unang gagawin natin is mag-download tayo ng ating grass na texture. So, nakapag-download na ako kanina ng grass texture natin dito. Meron na tayo dito. Okay, etong mga to. Yan. So, meron na tayong grass texture dyan. And then, later on, maglalagay din tayo ng mga concrete na texture natin. Meron na rin yan. And then, dito naman is dun sa paving na texture natin. So, gagawin din natin yan later on. So, ang unang gagawin natin is open natin yung grass texture natin using yung AutoCAD, yung Photoshop. So, right-click, tapos hanapin yung open with, and then click nyo yung Adobe Photoshop 2. Then, pagbukas nyan, ang gagawin natin is punta tayo sa Edit, and then dito tayo sa Define Pattern. Okay, so pwede nyo palitan yan ng grass. Grass, okay. Click, okay. So, once na-click okay, yan, okay na yan. Balik tayo dito. Okay. Click nyo tong no trees na to na layer, and then click nyo tong Magic Wand tool natin. Click nyo yan. And then, i-click natin dun sa, siselect natin. Ito kasi yung part na grass. Ito, at saka itong part na to. Grass kasi yan. So, from there, kasi naka-PNG siya, transparent yan. Pag hinide ko to, click ko tong mata na yan, transparent yung layer na yan. So, kailangan nating pumunta dito sa background na to, itong BG na yan. And then, ikakat natin yan. So, etong mga lines lang na yan, yan lang yung ikakat niya. Okay? So, para makat natin yan, magkaroon tayo ng new layer, Control J lang. J as in jump or JSON or joy, ganun. Okay, click yan. So, pag in-off mo yan, nakita mo, may puti na siya doon. So, yan yung bagong layer natin. Ito, palitan natin to ng layer na grass. Okay? And then, from here, dito sa grass na to, click natin yan, right click, and then punta kayo dun sa blending option. Okay? Then from there, hanapin natin yung pattern overlay na to. So, nakita nyo? Nagbago yung niya, yung line niya. Okay? So, and then punta ka dun sa grass. Ito, yung grass na ginawa natin. Yun na yung grass natin. Since masyadong maliit yung grass natin, pwede natin yung palakihin. Yan. Para mas define siya. And then, kung gusto nyo palitan ng angle, 0, yan din. Or, kung gusto nyo 45, yan. 45, ganon. Okay? So, mas maganda yung 0. And then, click OK natin siya. So, meron na kayong grass. Ngayon naman, ang gagawin natin is yung doon sa dito sa part na to. Ito naman is yung sa pavement naman natin. So, punta ulit tayo dito sa no trees. And then, i-click natin dito yung wand. And then, punta tayo dito sa background and then Control J. So, itong layer natin na to is yung terracotta natin. Okay? So, open natin tong
texture natin na terracotta. Ito yun. And right click, open with, and then Adobe Photoshop. So kung nagtataka kayo kung saan ko siya kinuha ko siya dito sa SketchUp textures na to. Ito sa website na to. Okay, punta kayo dito sa textures. And then, nandito lahat yung texture na pinagkuhanan ko. Libre naman yan. Okay, kailangan nyo lang mag-sign up. Okay, so balik tayo dito sa Photoshop. And then, the same lang din. Punta tayo ng edit. Define pattern natin siya. And then, palitan natin siya ng terracotta. Then, click OK. And then, punta tayo dito. Click natin tong terracotta na layer na yan. Then, right-click, blending options. And then, dito sa pattern overlay, palitan natin siya ng terracotta. Yan. Kung okay na kayo dun sa, ano niya, sa style niya, click okay. Okay? Then, next naman is mga ground cover or soil. So, hanap tayo ng ating texture dito na sabihin natin yung asphalt, yung roads. Okay, asphalt. Asphalt muna. Okay, asphalt. Ito na lang. Itong asphalt na yan. And then, download natin dito. Wait lang natin siyang ma-download. Yan, pag na-download na siya, kailangan natin siyang extract. Close natin yan, extract. And click OK. And then, punta ulit tayo dito sa ating downloads kasi nandito yan. Ito yon. And then, open with Adobe Photoshop. Ngayon, ito naman ulit. Edit yan. And then, punta tayo dito sa define pattern. And then, sabihin natin asphalt. Okay. Then, click OK. Then, punta tayo ulit dito. Ito naman yung i-asphalt natin. Ito. So, click natin dito sa no trees. Click natin to. Okay. And then, punta tayo sa background. And then, Control J. Ngayon, ito naman is asphalt. Okay. So, and then, right-click natin yan. Punta tayong blending options. And then, pattern overlay. Then, click natin tong sa asphalt. Okay. And then, click. Okay. So, meron na tayong asphalt. Ngayon, ito naman, ground kasi yan, soil yan. So, pwede natin yung kumuha tayo ng natural elements. Soil. Okay, ground. Ito. Up tayo ng soil natin. Halimbawa, yung soil lang. Ito. Yan, and then download natin. And then, disable lang din, i-extract natin siya. Extract, click OK, balik tayo dun sa downloads, and then hanapin natin tong texture na to, and then open natin sa Photoshop. And then the same, edit, define pattern, and then ground. Click OK. Then, balik tayo dun sa ating model. Yan. Asphalt kasi yan. Ngayon, ang ground natin ito. Okay. Kita niya iba yung sinisilig niya. Kaya kung pinsan, kailangan niyong bumalik dito sa main ninyo kasi nandito lahat yung kanyang yung lines niya. So, click natin yung no trees and then click nyo to. Yan. And then, balik kayo dito sa background and then Control J. And then, palitan natin to ng sidewalk. Okay. Itong sidewalk na yan, left click na, right click natin siya, blending options, and then pattern overlay ulit. Then palitan natin yung pattern natin ng dito. Yan. So, click OK. So, meron na tayo nyan. Okay. So, and then, ngayon naman, ang gagawin natin is itong, ano na to, itong mga bubong na to. Ang ginagawa ko dyan, pupunta ka dito sa no trees, ginagawa ko dyan, nilalagyan ko nito. Yan.
So, from there, from that rectangle, okay, binababaan ko lang na siya ng opacity. Okay, sabihin natin ng kulay nito is, yung fill niya is gray. Yan. Okay. And then, yung stroke niya, patayin natin yung stroke niya. Ganyan. Yan na yung ating ano. Dahil kung gusto nyo lagyan ng shadow, punta kayo dito sa, i-click nyo tong rectangle na yan. Punta kayo dito sa effects, and then drop shadow. Okay? From that drop shadow, pwede nyo nang palitan ng mga ganyan. Okay, and then distance, kung gusto nyo mas malayo yung distance, sabihin natin mas mataas siya. Yan yung distance yan. Size, nag-spread kasi siya na spread. Yan. Okay? So, meron na tayo. Click OK. Okay, and then next, dito naman din, hihiwalay ko siya kasi mas mataas tong ano na to. I-50 natin siya. Or yung fill niya is gradient. Sabihin nating linear. Dito is 0. Ayan. Or sabihin nating 135. Hindi. 180. 180. Yan, ganyan. Then dito sa baba, lagyan natin ng gray ng konti. Konting-konti lang na ano, maliwanag. Okay? Yan. And then, same lang din dito. Gawa ulit tayo ng ating rectangle. From here to there. Yan. And then, yung fill natin is the same lang din. Ba natin to. And then, okay. Ito is yung ating gradient. Ayan. And then, itong rectangle na to. Ayan, itong rectangle na sa baba. Okay? So, ito is, drop shadow natin siya. Copy natin tong drop shadow na yan. And then, paste na lang natin. Paste layer style. Okay? So, meron doon. Taasan muna natin to. Taasan natin yan. Then, click OK. And then, dun sa rectangle, dun sa baba. Ito is, paste din natin siya. So, yan. So, meron na tayong shadows ng ating bahay. Ngayon naman, ang gagawin natin is ito. Concrete dito. So, i-open natin yung concrete natin na texture. Ito. Then, open with, and then Photoshop.
And then, ganoon ulit. I-edit and then define pattern natin siya. Ayan, bahala na kayo kung ano yung papangalan nyo. So, nagawa ko na yung kanina. So, ilalagay ko na lang din dito. Punta ko ulit ako dito sa my node trees na yan. And then, punta ako dun sa one tool. And then, click ko to. Then, shift, click ko to. Then, punta ako dun sa background. And then, control J. Ngayon, itong layer na to is concrete. Okay. Then, right click, blending option, then pattern overlay. Then, palitan natin yung, ito yung concrete kanina nagawa ko. Click. Okay. So, meron na tayong ganyan. Ngayon, magdadagdag naman tayo ng ating mga puno. Okay. Dito naman tayo sa, open natin tong with trees. Yan. Ito yung mga trees natin. Pero, meron tayong download dito na texture ng trees. Eto. So, open natin to. Open with Adobe Photoshop. Ito yun. So, ngayon, dugtong-dugtong kasi sila. Ang gagawin natin dyan is select natin siyang ganyan. Then, Control J natin siya. So, ito na yung isang puno. Okay. From here, pwede natin i-drag ito papunta dun sa or pwede natin tong i-copy and then punta tayo dito sa Kabalachan model then control V. Asan na yung layer na to? Wala. Ayun, yan. Nandito. Tago. Okay? So, para hindi siya nagtatago, itaas nyo lang kasi ganun yung yung format ng natin yung Photoshop natin. So, ito is itong mga to. Okay. So, ilagay natin siya dito. Yan. So, yan yung isang puno natin. Next naman is yung isang puno din. Pala, tanggalin na natin yung ibang texture na yan. Para hindi siya abala. Yung iba naman, eto naman. So, punta tayo dito sa my lasso tool. Select natin to. Then, Control J natin siya. Okay, select natin yung layer 1. Control J. Then, ito is, punta tayo dito. Yes. Okay. And then, dito naman din siya. Yung iba. Then, Control J natin para makopy-copy lang. Control J. Control J. Okay, Control J. Control Z natin yan. Copy na natin tong apat na yan. Control J natin yan. Select. Tataas natin siya dito. Okay. Ito namang isa. Okay, auto-select natin yan para ma-select natin to. Itong isa na yan. Control J natin dito. Lagyan natin dito. Control J. Dito naman sa kabila. Control J. Dito din naman sa kabila. Okay. So, yun lang. Itong isa naman, Control J natin yan. Lagyan natin dito sa kabila. Okay. Then, later on, pwede na natin itong patayin with trees na to. So, tanggal na siya. Okay. Para maglagay naman tayo ng shadow dito. Okay. So, itong mga puno na to, shift select pala yan. Yung mga puno na to. Okay. So, itong puno na yan, okay, group ko yan. And then, lalagay ako ng effects na drop shadow. Okay, from the drop shadow, yung spread natin, yung size, distance, okay lang. Yung spread natin, ganyan, yung size. Okay. Opacity, baba natin yung opacity. Okay. Click. Okay.
Then, next is itong mga layer naman na to. Mga puno na yan. Group ko yan. And then, effects, drop shadow. Okay, yan. Then, babaan ko na lang ng distance niya para kasi mas mababa naman yung ating mga puno na yan. Okay? Click. Okay. Yan. So, tapos na yung ating site plan. Simple site plan lang. So, doon, ito yung ganito maggumawa ng site plan natin. So, halos ganun lahat yung paggawa ng ating site plan Photoshop. Mas okay ito. Kung gusto nyo din na makita yung ating mga puno dito, mga elements dito sa baba. Halimbawa, naglagay kayo ng sabihin natin itong ano na to, itong stone na to. So, lagay natin to. Stone na yan. Okay, laki. Okay, palitin natin to. Okay, click natin yan. And then, move natin siya dito. Taas natin. Dun. Dyan. Halimbawa, nandyan yan, di ba? Tapos, itong puno na to, is hindi mo makita yung loob. So, pababaan mo siya ng opacity. Okay. Yan. Or dito sa fill. Babaan mo ng fill. So, may shadow kasi yan. So, yung shadow niya dapat is ano din, okay lang. Ganyan. So, pwede mong babaan yung kanyang opacity para makita. Yung drop shadow natin dito, pwede natin babaan ng opacity. Yan. Para makita na may puno doon. Click natin tong puno na yan. Fill. Okay. Yan. Gusto niyo pakita tong ano na to, tong element niya na yun sa baba. So, pwedeng ganyan yung gawin ninyo. Para makita pa rin na may puno yan. Okay? So, ganun yung paggawa. So, pwede kang maglagay ng mga cars dito o mga iba pang plants, again, mga elements na ibang elements pa. So, yun. Ganun paggawa ng ating site plan. Okay? So, hanggang sa muli, kung may mga questions kayo, pwede nyo akong i-message dito sa YouTube or sa Messenger. Salamat and have a good day everyone.